Okay mga kabarangay, kining gikaingong 300,000 plus ka mga illegal Filipinos diha sa US. Sa imong panlantaw kabarangay, asam na to ni ibutang kung sa'y pwedeng buhaton sa gobyerno ani. Tawag or text lang sa 0915-871-8812 or 0967-9496-9145 or sa atong page. Barangay FM 101.7 Facebook page. O baba ni Mers Auditor Salon, good morning from Kasinglot, Taguluan. Good morning Kasinglot. Papa RD, Papa Chabs. Kung sa kay mas maayo nga i-fix na lang ilang mga documents tabangan sila sa ato ang country kay for sure better ang ilahang quality life dito. Dito. Ngano ka natay kuan ba? Ngano ka natay? I think this is part of the colonial mentality. Nga kapag ka Amerika magunahuna gid ta nga maayo ang kinabuhi, economic opportunity, di ba? Magunahuna gid ta nga kapag ka Amerika dili mahutdag kwarta mga kabarangay. Pero in fairness when it comes according to research, usa din sa mga reason gyud nga mga Pinoy they choose to become TNT because of economic opportunity, better quality of life, and kanipong healthcare. Healthcare benefits. Usa ni siya sa mga reason. Pero ganun na maligis kulas din na po sa Pilipinas. Si Kulas. Ito interview mo. Nganong Filipino citizen na siya, di ba? I don't know. I'm not sure. Pero si Kulas, dili ka puyo sa Pilipinas. Atog kamigin. Dagang kay mga Amerikano, dito na namuyo. Oo, nga naman be. Actually, mga kabarangay. Ato kag Siargao bitaw? Oo. Dagan kayo mga foreigners. Correct. Actually, Papa Chabs, ang thinking lang siguro sa mga Pilipino, tungod kay they're thinking that they will spend their money here in the Philippines. Oh, di ba? So, yung mga vlogger. Ganso na to. Ansa man? Yung mga vlogger bitaw from other country would come here. Kunyamingon sila nga. For this particular amount, nakapalit na ko og lami kay nga pagkaon. Magaling. Oo, magaling. Ba? Oo, lagi ko kailan yung silihan po rispyo. Ga kuandra, guys, ga motor-motor Dili ay sa inyo nasa ikuan, nasa nagminyo sa Pinay. Tapos nasa Life Pharmacy usa ka buok. Okay ra man sa diri bay. Ba? Kung may ngig better living ang US, ganun nga mamuyo man sila diri bay. Nakatigom na siguro. Siguro ang ako nakita na. Kay kung ang imong kwarta, ang imong kita dito sa US, dito ra po di mo gamiton, kulang. That is why you work there. You invest here. Di ba? You invest pa gasto dito. Sometimes makaingon ta na kanang advantage sa mga Filipino OFWs labi na sa US, mga dollar earner, advantage sa ila kung madaot ang ekonomiya sa Pilipinas. Kung maubos ang ekonomiya. Why? Yeah, why? Because once maubos ang ekonomiya sa Pilipinas, weak ang peso, di ba? Mudako ang value sa dollar. So bulahan tong mga dollar earner. And when it comes ba sa work, ang mga Pinoy it's very hardworking kasi they have their regular job dito na. Papa Ards, racket dito po na sila gyapon dito. Not only Filipinos but almost all Americans, because dili good enough ang imong usa lang katrabaho to survive. Ang dito sa tungod sa ilang taas nga lifestyle kabarangay Papa Chabs. Tapos di ba sila 8 hours a day dito? Nakagwapo pud sa mga anak nga nasod. Ang nakagwapo sa inana nga mga nasod, mga barangay, kani real talk ta. Dili mga usyuso. Kitang mga Pilipino, mga barangay, mga usyuso kayo. Kita mga Pilipino na namagandaaning comparing system na magaling, kita pa yung mga pobre. Kita pa yung mga usyuso. Sa ina nga, naiuban real talk mo ni. Ako igagaw lang daan. Ang iyang trabaho kuan siya kanang building administrator. Mo sideline pa na siyang tigbutang og tissue sa CR bay. Imagine that. Oo.
tigbutang og tissue sa CR. Napagi ko igagaw nga online teacher pero gamap og CR, Papa Chaps. Base siya dito. Sa kuan gito siya Japan. Japan ang isa Canada. Dili mag sa dita lang nga mga kani mga tinuod no. Ako nabantayan sa mga progressive countries. Dili sila makaminus. Progressive galing na ha, dato galing na nga nasod ha. Wala sila ipake ba? Wala sila ipake as long as you are working legally. Nagtrabaho kag tarong. Actually, kita mga Pilipino galing. Actually kita Papa Chaps, pwede ba kita maghabal-habal driver eh. Namagay mindset din nga kanang luoy kay sila. Unsa man si Papa RD ka DJ man sa barangay FM nag-move it lagi na. Unsa man siya uy gipa-eskwela makakuan nga masugot ra ko kag indanaon. Unsa man ni si Papa RD nga unsa man naninda lagi quick lagi. Nagkuan lagi na. Nag-intriga din kay ba? Nag-service crew lagi sa kuan McDonald. Pero dito sa US pare may problema eh. Basta kay di man dito hustle hard lang gid ka. Di mo-hustle gid kay. Actually sa Pilipinas mga barangay pasmo magyapon ang mga pobre din pero usyuso lang kita mga barangay. Usyuso lang kita. Sa ina nga ano nga kaingon ko Papa Chaps ha. Real talk ha. Magita kag maid sweldohan nimog 6,000. Pahirapan pa na bay. Pahirapan pa na. Overtime. Oh. Pero anyway, balik-balikan natin itong issue sa deportation. Si Attorney Jat Xiao nag-ingon nga undocumented migrants are a very tiny problem. Mura na siya og nagamit lang siya sa politika. Kay in the past 24 years mga kabarangay, in the past 24 years nga kuan. Ay may pagpamino rin kay Kesselyn Okab Oran Harjolin. Hello po, good morning. Og sa mga staff diya sa Bukupay, diya sa may lane 101. Oy, dalaw lang po dyan. Oy, gabi siya. Demanding. In the past 24 years mga barangay, 9.6 million people ang na-deport na sa Amerika. And 25,000 raan na ang Pilipino, mga barangay. Tapos pa part, between 2014 and 2024, napoy average nga 1,000 per year. No? Nga gaka-deport, no? So, a total of 10,600 Filipinos ang mga na-deport. That's between 2014 and 2020. And dili porket, kuan, Papa Chaps, dili porket nag-ingon na si President Donald Trump na i-deport. Right now and then, pwede na silang i-deport. Actually, according to that lawyer, ingon siya nga naagya po yung right to fight. Pwede ka mo kuan, pwede ka nga makipagkaso para dili ka ma-deport. Alam mo pero if you have reasons in there. Magunsa man ka diri mga barangay. Dagan para bawa na nga impas. Sa bagay naman pud pwede man siya magkuhan, insurance agent. Insurance agent. Or kung naka-invest na giga din, then go for it, no? Pwede siya magkuhan, networking. Our power. Ang Philippine Embassy gani ba, Bards? Nag-schedule na sila og planning session on the first week of December. So ilang i-discuss unsaon nila pag-assess ang ato mga kapwa Pinoy with this kaning deportation lagi. Pero the easiest way daw to secure your stay is to marry a citizen. Minyo giga. Or hinahinay na siguro na sila kung nakay relative dito nga kuan kanang citizen, okay. Mas pabor pagid ko ang imong relative kay military. Pabor siya. So dili gid ingon nga diretso dayon. Na kay kuan. Pero just in case, no? May proseso. Oo, just in case nga kuan ma-deport yun. So mo pa na pangandaman sa atong gobyerno. So daghang problema ang Pilipinas. Mabito nang daghang problema ang Pilipinas. Dapat i-finalize na nilang hearing.
Balos pa karon 21. Kanang humano na ba? Balos pa karon 21. I'm not against lugar sa hearing, pero dapat humano na siya. Humano na siya. Dapat abi nimo Papa Chaps. Kuan. Sama. Kanang ang hearing kay murag teleserye ni Coco Martin. Di ka kahibalo kung kanus ama human ba. Pila na mga naka-episode kay commercial. Dili pa riya siya commercial free man god. Dili pa riya sa GMA. Once maghimo sila teleserye, humano nila tanan. Woo! Humano nila tanan Bababa another na pud. Pulang araw ba 100 episodes na lang ba yan? Tapos naan ako karon sa 79 episode na. Kasi you're watching Netflix. So, ina na dapat unta. Nanang humanon ba? Dapat na timeline ba? Recommendation lugar. Okay, nga no, daghang problema ang Pilipinas napay bagyo, napaning deportation. Speaking of bagyo, nag-donate niya ang US. Kana. Dapat tutukan na kung basig asa na mamaingon mga barangay. 3 dako lang na donate. Lami isog ba ang kurakot na government ipasaka ang sweldo sa nurse sa private o public wala kaltas og taxes unta sa BIR dili unta apil ang vlogger sa YouTube i-tax ilahago pagplan sa video research and editing faces sila mag-promote sa tourism industry. Oy di ka na kang Jonathan Vivares mga kabarangay kuan di ka pag tax okay naman ang tax kay tax is the bloodline of our country mga kabarangay. Yun sa mga project din na kining mga dako kay nagtabang ang mga OFWs kay garimit gina sila og kanang dollar. Kaya lang nay ginatawag kabarangay nga speculative attack. Kalba no. Papardi na. Isulat. Speculative attack. Kasi lang speculative attack. Speculative attack from the word speculate. May uban mga OFWs, imbes nga mag-remit sila, di sila mag-remit. Ila sang i-hoard. Paano man na? Because they're expecting mo weak pa ang peso. Kana by very disadvantage to our economy. So, pansya, it's a form of attack. So, ang tawag na speculative attack. Paparts concepts. Word of the day. Number 1 information and entertainment radio show in CDO. Talk to Papa 2.0. Kami ang inyong pambansang tandem. At ang ininyo ang among TikTok unya mga barangay. Our TikTok challenge in the house. Papa RD! Oh, syempre, teacher DJ, Papa Chaps! Basta FM! Barangay FM ha? Barangay FM!